dumating na nga yung in-order nating printed circuit board kay PCBWay. Ito nga pala yung para sa Piso Wi-Fi Bendo machine na custom board natin na nilagyan natin ng pan. So, ang bilis talaga ng servisyo ni PCBWay. Ilang araw lang dumating kagad to. At ito siya, oh, ang ganda, oh. Matte green. Matte green ang in-order natin. Ang ganda niya, oh. Hindi nagre-reflect yung ilaw. Pag yung normal na green, ito. Nakita niyo yung mga ilaw nagre-reflect. Yung matte green, hindi. Ganda. Dalawa ang matte na pagpipilian niya kay PCBWay. Itong matte black at matte green. No? Hindi ganun nagre-reflect yung ilaw. Ito naman yung black na hindi matte. Kaya mas mahal yung matte. Pero ang ganda niya, oh. Ganda niya talaga. Promise. Tapos ito ibang kulay natin. Ito yung mga ordinary na kulay na white, red, blue. Pero itong white talagang ganda, oh. Kasi itong white na to, black ang silk screen eh. Ayan, oh. Tapos, nasan pa? Meron pa tayong yellow, syempre. Yung huling gawa natin. Yan. So, ito lang naman diagdag ko dito. Nilakihan ko to. Tapos, nilagyan ko ng para sa exhaust fan. Subukan na kagad natin. Ang tanong, kakasya ba? Ito yung ating Orange Pi na ginagamit na microcontroller para sa Piso Wi-Fi Bendo machine. Papasok yun. Dapat to. Okay. At, ayun. Doon ako nalungkot. Kinapos ng konti yung 3 pin. Pero walang problema dyan. Kaya natin gawa ng paraan yan. Sukatin pala muna natin itong exhaust fan. Uy, saktong-sakto. Lagyan natin ng screw. 3mm na screw. Uy, 4 na screw. Pasok. Ang galing. Oh. Unang try kong na maglagay ng exhaust fan na sinukat. Yan ay sa nakarang part na ginawa natin yung part 2. So, 3 part na ginawa natin dito. Yung una, yung pag-drawing natin ng schematic gamit ang KiCad na software. Libre lang yan. Tapos, yung pangalawa, yung board layout. Yung pangatlo, yung mga design natin, yung mga logo, pangalan. Kumpara nga natin sa 3D model natin ng uli. Pares na parehas. Sa likuran, parehas talaga. Ang ganda. So, ito yung 20x2 o 40 pin na pin header. Sakto yan dito. Tapos, ito puputo lang ako ng 3 para dito. So, papasok yan. Dapat, pag meron ng ganito. Kasi, naglagay tayo ng clearance eh. Dun sa last na video natin, nilakayan natin yung butas nito. Ginawa natin 1mm. Tingnan nyo to. Parang magic yan. Ayan o. So, ayan. Pasok na siya. Ang kagandahan dito, hindi ka pares nung unang model ko sa dilaw. Maglalagay pa ako ng stand-up dito. Ito, kahit hindi na. O pwede isa. Ito, may binili rin ako stand-up na 10mm. Para dito yan, sa isang side na to. Yan. Sakto o. Parang maluwag pa rin konti ah. Pero perfect na oh. Tibay. Tapos yung pan niya, nakatapat doon sa processor niya. Yun ang BH3 na yun. So okay. Puputulin ko lang to sa 3 tapos ihinang na kagad natin to. Pero uunahin ko hinang muna ang mga SMD. So yung SMD to ay 4 na piraso. Yung decoupling capacitor natin na 2. Tsaka tong resistor at LED na SMD. Okay, niready ko lang itong mga SMD na gagamitin natin. Ang gamit ko dito, 2 capacitor na 0805 ang sukat o yung model niya. Isang 1 microfarad at saka isang 100 nanofarad para sa DC decoupling natin. Para yan sa noise. So, pinili natin yan dun sa unang part. Tapos, maglalagay ako ng 0805 din na resistor. Itong 2K2 ohms ang gagamitin ko. Tapos mga 0805 ko na LED dito ay meron ako dito pula, green, tsaka asul. So ang gagamitin ko dito itong asul. Pwede itong 1K resistor ang gamitin ko. Kaso ang problema kasi masyadong maliwanag. Kaya nilalakayan ko yung resistance para
tama lang yung liwanag niya. Okay? So, kabit na kagad natin to. Susubukan ko tong i-hand solder. Kasi nga, yung footprint na ginamit ko dito, yung may extension na hand solder nakalagay dun sa footprint niya. So, mas malaki yung mga pad niya. Basically, kung magaling tayo mag-inang, dapat kaya natin to. So, gamit lang yung aking digital microscope, i-inang ko to. Uy! Nalobat. Ang pangit mo ka, banding. Nalobat. Diode test ko lang. Dito sa 12 volt tsaka ground. So ayan, nainang naman siya. Kaso nga lang, hindi ako satisfied. Kaya susubukan ko ulit to. Gagamitin ko naman yung hot air. Ang ganda ng pagkakasolder face. Parang ginamitan ng stencil. Subukan natin itirahin ng hot air. Nga pala itong flux ko, medyo matagal na dito sa lagayan. Parang expire na rin, nagle-liquid siya. Alam ko hindi dapat ganyan ng flux eh. Pero anyway, ayan. Kumakapit naman. Kailangan lang i-guide ng tweezer. So sobrang liit talaga ng SMD. Medyo malaki pa nga yan eh. Kasi may mas maliit na model pa dyan ng SMD. Okay. So yun. Beautiful. Diode test. Ground 12 volt. Boom. So pagkakabit ko nung 4 na SMD, iinang ko na kagad tong mga pin. Iinang ko siya habang nakapatong sa microcontroller para yun ang magiging guide natin. Para pagbunot sa kanya, sakto pa rin siya pag ipabalik. Tapos next na natin tong buck converter. Dito ko rin siya ihinang, pero lalagyan ko lang ng guide. Lalagyan ko lang to ng male pin header, tigda dalawa. Ihinang ko lang muna yung isang side. Tapos isa-set ko muna yung voltage nito bago ko siya i-fix sa board. Merong maliit na problema. Hindi pa nakahinang yan sa baba. Pero ang problema, baligtad ako. Dito sa buck converter, ito ang negative. Ito ang positive. Ito ang negative, ito ang positive. Pabe-verify natin yan. Ayan o. In negative, out negative. In positive, out positive. So ito, nandito ang positive ko. Ito negative to, negative to. Ito positive, square ang baligtad. So, na-drawing ko sa footprint to ng pagganito. Pares ng arrow. So, ngayon, pag dito ko nalagay, na dito naman talaga dapat ang design ko. Baligtad ang polarity. Hindi pwede yan. Pwede ito, isaset ko naman to ng 5 volt bago i-fix. Igaganto. Ganto dapat ang pakabit. O kaya, baka pwede sa ilalim. Check nga natin kung pwede sa ilalim. So, okay lang. Sa ilalim na lang. Hindi naman masyadong gumagawa ng init yan. Hindi kaya maka-epekta to. Hindi naman siguro. Malalaman natin. Baligtad. Natakpan yung logo ko doon. Sabay na sa ilalim. Ganito maging itsura niya. Set natin to sa 5 volt.
Input galing dito, output papunta sa tester. On ko lang to, 12 volt. Meron tayong 11.5. Adjust natin to. .09 pwede na yan. 5.1, 5.2 pwede na yan eh. So kahit taasan natin to, amperahe pala to. Voltahe nito. 5 volt ang output niya. Kabit na natin to. Ang mangyayari dito to, pupunta. Tama. Ngalay ah. Wala tayong makagawa. On natin. Yun. Good. Nakailaw siya, oh. Check natin ang output. 5 volt ang output. Beautiful. Patayin natin. Lagay natin yung ating nakailaw ang ating orange pie. Ayan, may ilaw sa loob. Kita dito. Kabit natin to exhaust fan. Pinutol ko na yung wire niya. On natin to. Tingnan natin kung ikot. Yun. Parang walang hangin na. On natin ang ating power supply. Mahina lang to. Sobrang hina. Ang current natin ay sa 13 volt, 40 milliamps lang. Ito yung mock-up na ginawa ko. Nandito yan. Point. Ganun. Tapos ito ay nakasalpak dito. Tapos itong isang maliit ay dito. Yun. Power natin sa ating back converter. Milaw. Alright. Kaso wala pang antena. Mga 2 oras nang nagana yan. Na-testing ko rin hulugan. Tsaka ayan, yung temperature niya titignan ko kasi 36.4. So hanggang 38 nakita ko yung kanyang temperature gawa ng pan. So ito yung galing sa internet, sa modem. Punta siya sa Orange Pi. Ito yung Orange Pi na 1,000 plus lang yan. Okay, Orange Pi. Tapos USB to RJ45. Tapos punta sa PoE switch. PoE switch pumunta sa ating TP-Link EAP110 antenna. Tapos kasaksak lang ako dito yung PoE tsaka tong 12 volt adapter. Kasaksak dito sa input natin. Ang ganda. Nga pala yung ano niya, no? Tornilyoan niya, no? Ayan, no? Ito sakto. Ito sakto. Ito sablay ng konti. Pero ito halos sumakto rin. Konting diferensya. Hindi, kahit naman dilagyan, okay siya. So, yung stand-up na yun ang ginamit ko pa rin. Tsaka angat siya ng konti, oh. Kaya na nakakunik ako dyan, ginamit ko sa internet. Nga pala, wala pang heatsink yung yan. Yung processor nito, pwede pang lagyan yan. So, connect tayo kay TP-Link. Connect lang tayo sa kanya. Tapos, lalabas yung kanyang graphical user interface. Welcome to Wi-Fi Bendo. Please press the insert money button. Yun. Subukan natin magulog ng 5 piso. Ang gusto ko dito sa Wi-Fi na to, kahit tulugan mo siya, hindi siya tutuloy. Kaya lang siya, bubalik lang siya. Hindi siya tutuloy.
Hanggat hindi natin pinupuntahan yung insert money. Insert your money and press connect to internet button. Ayan. Ayan. Nag-credit na siya, 5 piso. Connect to internet natin. You may now access the internet. Thank you. Yun. Ang gamit ko nga palang Wi-Fi ay Wi-Fi ng bayan. Speed test tayo. Yan, meron naman tayong Wi-Fi. Alright. So yun, ilalagay ko na lang to doon sa aking main piece Wi-Fi na bendo machine. So yun ay hindi ko ginawa. Binili ko lang yan. Itong mga to, binibili ko lang. Kasi ayaw kong pag-practicean yun dahil may mga nakakonect tayong customer dyan. Kaya, ito, binili ko yung microcontroller, yung coin slot, yung USB. Pang-backup ko na rin kung masiraan ako ng pyesa doon sa bendo machine natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. At sana nagustuhan nyo itong video na to. So yun yung ating custom board para sa ating piso Wi-Fi bendo machine. Ang ganda niya At ito ay kulay matte green. Kung gusto nyo mapanood yung ibang video natin, kung paano natin nabuo to, ay lalagay ko lang ang link sa video description. Maraming salamat at paalam. Isa nga pala sa gusto ko sa setup na to ay yung wattage na talaga. Tingnan nyo, napakababa. 4 watts, 5 watts lang siya. Ina yan, yung adapter ng 12 volt tsaka tong TP-Link na to. 2.4 GHz lang to, EAP110 TP-Link.